Okay, so bakit ito nangyayari? Ito pinag-usapan na natin sa mga nakaraang live stream natin. Bakit nangyayari ito? Posible mayroon pa ring illusion of unanimity. Pinaliwanag na rin natin ito, ginamit pa rin natin kung natatandaan ko, si Terry Redon yung ginawang halimbawa din natin at si Congressman Laila de Lima at si Percy Sindanya kasi niwala sila na unanimous kasi nga 54 or 55 votes ang bumoto pabor sa impeachment at 0 vote ang nagsabi na doon sa probable cause. So, illusion of unanimity. So, ano nga ba ito? Falsely perceived total agreement kasi nga dahil walang nag-disagree or posible yung mga hindi nagsalita, kinukonsidere nilang nag-a-agree doon sa gusto nila. Okay? So, illusion of unanimity. Pwede ring, isa sa mga rason nito, pwede itong dalawa, ay merong false consensus effect. Pinaliwanag na rin natin ito. Yung palagi nilang sinasabi na gusto ng taong bayan na ma-impeach VP Sara. Di ba? O false consensus, ipinaliwanag natin. Kasi I think natatandaan ko ang ginamit nating halimbawa nito ay si Risa Hontiveros, si Percy Sindanya din, I think si Laila de Lima din na nasabi natin. Kasi overestimate how much or how public opinion supports their own view. Posible na iniisip nila na kung ano yung gusto nila, yun din ang gusto ng karamihan. Kaya nga palagi natin naririnig na gusto ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara. Iyan yung linyahan nila. Kasi iyan nagpapakita ng false consensus effect. Okay? So, isa yan sa anggulo na nakikita natin dito sa mga sagot ni Congressman Terry Redon. Meron pang isang anggulo na nakikita ko. Ano nga ba ito? Base sa mga sagot ni Congressman Terry Redon dito, nagpapakita ito ng overconfidence. Sa social psychology, pwedeng tinatawag namin itong overconfidence bias, pwede ring overconfidence effect. Kasi nga, bias, paniniwala, yung overconfidence effect, parang ano na rin siya, outcome na rin doon sa bias mo. So, parang magkakasabay talagang itong dalawang ito. Overconfidence bias at overconfidence effect. Anong ibig sabihin? Tendency to be more confident than correct. Overestimate the accuracy of one's belief. Yan, nakikita natin. Confident si Terry Redon na makakuha siya ng 215 votes or 215 votes or basta sigurado siya na ma-i-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Okay, magandang umaga dito kay Lina Maladil. Good evening, sir. Uy, from Jeddah, kumusta kayo dyan? Mga OFWs natin, mga Pinoy, kumusta kayo dyan? So, yun na nga, overconfident. Meron itong mga posibleng rason, marami. Pero ina-identify ko dito, dalawa lang. Kasi kung pag-usapan pa natin yung marami, baka mauubos na yung oras natin. Target natin 20 minutes or less lang mga ka-learners. So, yun na nga. Kung napakinggan ninyo si Terry Redon, sinasabi niya doon na sigurado siya na ma-impeach si VP Sara, makakuha sila ng 200. Yan na nga, nagtinanong ni, sino pangalan nito? Pinky Web. How sure are you na makakuha? At yun na nga, how confident. So, ito, nagpapakita ng overconfidence. Ano nga bang mga rason dito, mga ka-learners? Unang-una, posible ito, to gain trust or social reward. Ang posibleng classification yan, social reward, to gain trust, para yung ibang mga congressman, marinig din nila na, nako, may parang initial report na pala si Congressman Terry Redon na yung iba boboto na ganito, posible makaka-influensya din doon sa ibang congressman na posible maniniwala, magtitiwala dito kay Congressman Terry Redon sa kanyang mga sinasabi. So, boboto na rin sila.
kung doon, agree doon sa mga sinasabi ni Tereri doon. So, yun na nga, to gain trust. Then again, maraming paraan para um, maipakita itong gain trust ni Terry Ridon, mga ka-learners. Ang delikado dito isa sa mga posibleng rason bakit nagkaka-overconfidence yung tao, di ba? Kasi ito, palagi nating na-observe, lalong-lalo na kapag magkakaroon ng eleksyon, di ba? Okay, magandang umaga rin dito kay Efren Infante. Magandang umaga sa inyo ha. Gising pa kayo kahit anong oras na, madaling araw na. No? So, nakikita natin sa mga election, bakit sobrang confident ng mga politicians, mga kandidato. Okay? Kasi palaging sinasabi, mananalo tayo sa barangay na ito, mananalo tayo sa syudad na ito. Bakit? Posible, ito yung isa sa mga rason, mga ka-learners. I hope mali ako ha, pero again, ito nga, sabi natin, mga posible ito na mga rason. Ito, posible nagkakaroon or may nangyari ng mga hidden agreements, mga ka-learners. Ano yung mga hidden agreements? Hindi lang natin alam. Hindi ko rin lang alam kung ano yung mga posibleng mga hidden agreements. So kayo na lang mag-comment dyan kung ano kaya itong mga posibleng hidden agreements na nangyayari. Kasi nga, hindi natin alam. Kaya nga, tinatawag natin na hidden agreements. Ha? So, wala tayong magagawa dyan, wala tayong ebidensya, wala tayong simple ang magagawa ng mga tao, mga speculations na lang, mga ka-learners. Kaya nga yan yung ano ko sa thumbnail nga nagkabayaran na nga ba? Kasi imagine niyo sobrang confident ni Ferreri doon. So balik tayo doon sa isa kong halimbawa. Bakit yung mga politicians sobrang confident sila na sa lugar na ito mananalo sila, sa lugar na ito mananalo? Kasi nga posible na mayroong hidden agreements at isa dyan ay mga panunuhol, mga bribery. Well, hindi ko sinasabi, yan yung nangyayari dyan sa Congress. Pero, posible. Ha? Posible. Maging careful lang tayo dito, mga ka-learners. Baka padalhan tayo ng invitation sa NBI. Delikado tayo niyan. Again, ang ginagawa natin dito ay simpleng analysis lang. Okay, so bago natin tapusin itong live stream natin, mabilisan lang yung analysis natin, less than 20 minutes, no? So again, tinignan natin ito, no, sa dalawang anggulo itong mga sagot ni Terry Ridon dito kung bakit nga ba sigurado siya na ma-impeach na si VP Sara at makakuha nga ng 200 or pataas na boto. So ito na nga, pinag-usapan natin. Ayun, social desirability bias niya, napapakita ng bias, social desirability, na kung saan, kahit inaccurate yung information, paniniwala niya accurate pa rin yun. At dahil yan, sa illusion of unanimity or false consensus effect. Then, pangalawang anggulo, ito overconfidence effect or bias. At posible sa dalawa sa mga posibleng reasons ito, to gain trust at posible meron ng mga hidden agreements na nangyari, mga ka-learners. Okay? So, bakit natin nasabi na posibleng mayroong mga hidden agreements? Kasi kung babalikan ninyo sa mga previous live streams natin, ang mga pinag-usapan natin dito, meron na tayong mga nakikitang mga sinyales or mga posibleng ebidensya na kung saan nagkakaroon ng exchange. Sabihin na lang natin exchange of rewards, exchange of favors, parang ganyan. So yun na nga, no, napag-usapan natin, I think 2 days ago, yung reciprocity norm and reciprocity manipulation. Kasi, yun na nga, exchange of favors, parang ganyan. So, yan yung mga nakikita nating, ano bang Tagalog sa mga palatandaan
na mukbang meron talagang hidden agreements. Again ha, hindi ko sinasabi na meron, pero mga posible lang. Okay? So I hope meron kayong mga natutunan dito. Again, hinihintay natin yung magiging desisyon, mga paliwanag nila kasi may ginagawa tayong analysis, no, sa mga at the same time, kanina lumabas yung video ng PGMN na napakahaba. Marami tayong pwedeng pag-usapan doon. May isang topic na gusto kong pag-usapan, matagal na. Ang problema, wala akong ebidensya at yet inilabas ng PGMN. So, pwede natin gamitin yun bilang ebidensya sa mga nangyayari dito sa pamamahala ng ating mga politiko. So, baka sa susunod, baka bukas, or we'll see lang. Kasi binanggit din ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya kanina yung term na gusto kong pag-usapan na wala akong ebidensya and then yung PGMN ang naglabas ng ebidensya. So parang so timely na sinabi ni Rimulya, naglabas si PGMN, combine natin, papaliwanag natin sa susunod nating live stream mga ka-learners. Pero again, tignan pa rin natin kung anong mangyayari mamaya sa botohan, anong mga paliwanag nila para posible uunahin natin sila, isusunod yung sinabi ni Rimulya. Okay? So ako si Philip, maraming salamat sa mga nanonood, lalo na sa mga hanggang ngayon gising pa. Okay, sabi ko nga, kung mayroon kayong natutunan, nagustuhan nyo itong live stream natin, paki-thumbs up and then paki-comment kung ano yung nagustuhan ninyo. And then kung hindi rin naman, paki-thumbs down and then paki-comment kung ano yung hindi nyo nagustuhan para ma-improve itong channel natin. Okay, maraming salamat sa lahat. Magkita-kita tayo sa susunod nating live stream at take care kayo dyan, lalo na sa mga OFW natin na wala sa Pilipinas ha. Okay, so paalam po sa inyong lahat.